Sa mapagpalang umaga, Baliwag Alliance Church, good morning po sa bawat isa. Maaari niyo po bang kamustahin ang inyong katabi? Kamustahin niyo nga. Yan. Alam ko masaya ang bawat isa dahil halos buong isang linggo na walang pasok yung mga estudyante dahil sa bagyo. Pero ganun pa man, purihin ng Diyos dahil alam ko na tayo'y kanyang iningatan at iingatan pa sa araw-araw. Tayo po ay magpasimula sa ating gawain ngayong umaga. Nais ko po kayong anyayahan na tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Atin pong basahin ang awit 96 verses 1 to 7. Psalm 96 verses 1 to 7. Akin pong babasahin. Purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa daigdig. Awitin natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin. Araw-araw ang ginagawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya ay dapat na igalang. Ang Diyos ng sanlibutan ay pawang mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Siya ay puspos ng karangalan at ng kalwalhatian. Ang lakas niya ay kagandahan sa templo mamamasdan. O si Yahweh ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at kanyang kalwalhatian. Tayo po ay manalangin. O Diyos naming nasa langit, marami pong salamat muli sa inyong paggabay sa amin. Salamat o Diyos sa inyong kabutihan. Salamat o Diyos sa inyong kadakilaan. Panginoon, narito kami Panginoon sa inyong tahanan. Salamat dahil sa buong isang linggo ay nakita namin, Panginoon, ang inyong pag-iingat sa amin sa kabila ng bagyo na aming naranasan. Ganun pa man, Panginoon, wala kaming dahilan para hindi kami magpuri, sumamba sa inyo sa araw na ito. Dahil ang aming buhay ay sa inyo nanggaling. At lahat ng aming mga pangangailangan, lahat ng aming mga problema na inyong nilutas ay sa inyo lamang, Panginoon, namin makakamtan. Kaya maraming salamat, O Diyos. At sa umaging ito, Panginoon, batid ninyo ang aming mga puso't isipan na meron kaming mga tinatagong mga kasalanan. Meron kami, Panginoon, mga struggle sa buhay. At narito kami, Panginoon, na humihingi ng kapatawaran. Linisin niyo, O Diyos, ang aming puso, ang aming kaisipan, aming buong pagkatao. Patawarin niyo kami. Nang sa ganon, sa aming pananambahan sa inyo sa umagang ito, ay makita ninyo, Panginoon, ang aming buhay na tunay na nagpupuri at sumasamba sa inyo. At kami, Panginoon, ay maging karapat-dapat sa inyong harapan. Salamat, O Diyos, sa pagkakataon sa panahong ito na kami ay sumamba sa inyo at maitaas ang inyong pangalan. Kaya amin pong dinadalangin sa aming gawain ngayon, kayo ang magpaspas nito. Sa mga tao na paparating pa lang, sa mga miyembro, Panginoon, na ngayon pa lamang papunta dito sa inyong iglesia, ingatan niyo sila. Sila, Panginoon, ay makarating dito ng mapayapa. Salamat din, Panginoon, na may pagkatiwala namin sa inyo ang aming mga equipment, ang internet connection. Kayo, Panginoon, ang sumaklaw nito na maging maayos ang lahat. Ganon din, Panginoon, sa mga taong tatayo dito sa harapan. Itago niyo kami, Panginoon, sa inyong likuran. At kayo ang makita sa aming pananambahan. Tulungan niyo, Panginoon, ang bawat isa. Especially yung aming mga puso na tatanggap ng inyong salita. Tulungan niyo kami, Panginoon, na ito ay tumimo sa aming puso't isipan
at makapagbago ito, Panginoon, ng aming buhay. Sa iyo namin, Panginoon, itinataas ang lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magpatuloy sa ating pananambahan. Tayo po ay panguna sa pag-awitan ng Praise and Worship Team. Good morning po, Paliwag Alliance Church. Ayan, parang wala pang energy. Good morning po, Paliwag Alliance Church. Ayan, good morning po sa ating lahat. At tayo po ay magpuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-aawitan, pagpalakpak at pagsayaw kung gugustuhin niyo po, dahil siya po ay nararapat sa lahat ng ating papuri. At dahil siya ang tapat na Diyos, nakarapat-dapat sa lahat ng mga boses, sa mga tinig, sa mga paggalaw na iaalay natin sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabi nga po sa Psalm 150 verse 6, let everything that has breath praise the Lord. So kung humihinga po kayo ngayon, ibig sabihin po ay kasama po kayo na tinawag ng Panginoon para magpuri sa ating para sa Kanya. So let's all sing and declare together that every praise is to our God. Every word of worship with one accord.
unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every trusting grace, glory, honor, and strength unto our God, unto our God, the matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every trusting grace, glory, honor, and strength unto our God, unto our God, the matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like wala kang katulad, O Diyos. 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 Wala kang katulad. There is no one like our God. 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 Wala kang katulad, O Diyos. 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 There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one. Let's all declare, wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa atin pong pagpapatuloy, let's all quiet our hearts before the Lord. We've just celebrated Him with joy and thanksgiving sa previous two songs na ating kinanta. But now, let's remember the sacrifice that made that all possible. The sacrifice that Jesus did on that cross. Kahit hindi tayo karapat-dapat sa love, sa grace, sa forgiveness ng ating Panginoon, still binigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin. Sabi nga sa Isaiah 53 verse 5, He was pierced for our transgressions, crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds, we are healed. So, habang kinakanta po natin yung next song, so, may this be our prayer. Na Lord, alisin mo lahat ng sagabal, lahat ng ingay sa puso namin, at ibalik mo kami sa paanan ng inyong krus. Savior, come, quiet my soul. Remember, redemption's here.
Lord, we thank you for reminding us through this song that you are the God who saves, the King who deserves our praise, and we cry, Hosanna to you. Not just with our praise, but we cry, Hosanna with our lives, with sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Break our hearts for what breaks yours and open our eyes to see the people the way you see them. And help us to walk in obedience to your will. And we offer you all these praises and thanksgiving. In your mighty name we pray. Amen. Purihin ng Diyos sa ating pag-aawitan. Ngayon naman po, tayo po ay makakatunghay ng isang dance presentation na dadalhin sa atin ng selected BAC Youth entitled, I Thank God.
Thank you, BEC Youth. Salamat sa inyong presentation. Parang gusto ko na mapamember. Naanyaya ko po na tumayo ang bawat isa para sa ating pagbasa ng scripture reading na matatagpuan po sa Genesis 22 verses 1 to 13. Genesis 22 verses 1 to 13. Narin niyo po ang sabayan sa pagbasa. Ready, begin. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako, tugon naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumagon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Ihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ang bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ipinasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy na patalim at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano iyon anak? Tugon ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon, kaya't nagpatuloy sila sa paglalakad. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang nasasaksakinan niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo pinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Purihin po pagbasa sa kanyang salita. Marinig po tayong makaupo. At para po sa ating mensahe ngayong umaga, nais ko pong tawagin si Brother Jesse Angeles. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagpunta na ang mga bata sa kanilang klase ngayon. Tayo pong may naiiwan ay patuloy na tayo makinig sa ating pag-aaral ngayon sa mga salita ng Panginoon. Mayroon po akong isang kwento at ito ay nanggaling sa banal na salita ng Panginoon. Ang sabi ng isang kapitan, Ginoo, ang alipin ko po ay naparalysis. Siya ay nararatay at lubha po siyang nahirapan. Yun ang sinabi niya kay Jesus. Ang sabi ni Jesus, o sige, paroroon ako at pagagalingin ko siya. Subalit, sumagot na namang muli ang kapitan at ang sabi, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo ang aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno
at ako man ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y hahayo, at sa iba, halika, at siya'y lalapit, at sa aking alipin, gawin mo ito. At namangha si Jesus sa pananalitang ito ng kapitan. Ito'y isang paglalarawan. Gaano ninyo kakilala ang ating Diyos? Ang kapitang ito, sinabi niya, hindi nababagay sa inyo na puntahan mo pa ako. Sabihin lamang nyo at gagaling ang aking alipin. Tayo po ay manalangin sandali. O dakilang Ama, napakabuti po ninyo sa amin. Ang isang linggong nagdaan, marami kaming bagay na nakita sa aming sarili. Sa lahat ng hakbangin namin sa buhay, nakikita namin na kami maaaring magkamali. Maaari kami may nasabing hindi maganda. At kung minsan ay dumarating sa buhay namin na kami ay nahihirapan na, nabibigat ang lupa sa mga problema sa buhay. Gayunpaman, narito ka. Patuloy mo kami inaalalayan. Ang aming pag-aaral ngayon, Ama, i-guide mo kami. Maunawaan namin ang isang istorya nito na magbibigay sa amin kung gaano kakatapat sa bawat isa sa amin. Dumadalangin kami, Ama, sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ating binasa ng ating tagapanguna ang istoryang ito ni Abraham. Pero bago po yun, kilala po ba natin si Abraham? Kung ating pong pag-aaralan ang buhay ni Abraham, siya'y lagi nating nababanggit, lalo na sa Biblia, yung mga nagbabasa nito. Pero, hindi natin masyado siyang nakikilala. Ganun pa man, kung patuloy natin pag-aaralan ang kanyang mga salita, makikita natin dito na kung gaano at ano ang role ni Abraham. Si Abraham ay isang lalaki ng Diyos at ang kanyang kapatid ay si Nahor at saka si Haran. Silang tatlo ay magkakapatid na anak ni Tarek. At ang alam natin na ang naging asawa ni Abraham ay si Sarah. At si Sarah ay nagkaroon na sila ng katandaan sa kanilang sarili at maraming taon na lumipas. Maraming istorya ito na nakita natin. Pero si Abraham nang siya'y unang tawagin ng Panginoon. Nang tawagin siya ng Panginoon, una, makikita rin natin sa Genesis to na sabi niya, umalis ka sa iyong lugar. Ang kanilang lugar ay mula sa Ur hanggang sa papuntang Canaan. Nabanggit nung ang Canaan ngayon ay yung ng West Bank o Israel. At doon siya pinapupunta. Lisanin mo yan. Ang naalala ko to, meron ba kayo rito na sino sa inyo ang umuupa ng bahay o apartment? Okay. Alam ba ninyo, pag kayo umuupa sa pagkaraan ng ilang taon, gusto nyo lumipat? Bakit? Malaki na rito o malayo sa trabaho o meron kayong reason. At naalala ko si Pastor Heidi, nang lumipat kami, sabi niya, halika, lilipat tayo sa isang lugar uli. Buhat na naman. Napakahirap. Lahat sisimutin mo muli sa bahay na yun, ililipat mo ro. Pagdating doon, magulong-magulo, aayusin mo na naman. Hindi ka pa nakontento. Lipat na naman. Ay, doon ako nakapagtrabaho. Lipat ka na naman. How much more itong si Abraham? Sa edad niya ng 75 years taong gulang, nang siya ay umalis sa Ur at pumunta sa Canaan. At dahil doon, nakita niya na
Napakahirap. Dala-dala niya lahat. Ang kanyang mga bakahan, mga tupa, mga alipin, lahat ng ito ay sinama niya. Bakit kaya hindi tumututong to? Napakalayo ng kanilang pupuntahan. Ganun pa man, sabi niya, ang aking katapatan sa Diyos ay hindi mapapantayan. Ngayon, pag-aralan natin ang pangalawang utos. At ito'y makita natin sa binasa kanina sa Genesis 22 na ang utos ng Diyos na ating Ama. Ang sabi riyan ay sinubok niya ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at siya ay tumugon. At pagkatapos nito ay sinabi sa kanya, ihandog mo sa akin ng iyong anak, nag-iisang anak. Tandaan natin, nang sila'y magkaanak ni Sarah, 100 taon na si Abraham. 90 years na si Sarah. Pagkatapos sasabihin ng Panginoon sa kanya, ihandog mo siya sa akin. Kung kayo yun, kaya ba niyong ihandog? O yung nagkaroon dito ng anak na kambal, kaya mo bang ihandog yan kay Lord? Di ba? Napaka-importante at imposible magawa natin ito. Pero nung panahon na yun, iba ang pananampalataya ni Abraham. Talagang masigit niyang pinahalagahan ang Diyos ay sa lahat ng bagay na nasa kanya. Pati nga yung kanyang anak, ihahandog niya. Hindi siya tumutol. Itong pinag-aralan natin, verse 1 and 2 nito, ay isang command ito ni Lord na hindi siya tumutol kailanman. Alam natin na ang bawat pamilya, ang bawat tayo, bawat isa sa atin, nag-aalaga tayo. Tayo binigyan ng Diyos ng isang pamilya. Itong pamilyang to ang nagbibigay sa atin ng sigla para tayo mabuhay. Ang pamilyang ito ang nagbibigay sa atin ng kaligayahan ng ating pagsasama. Pero dumarating pa rin ang mga pagsubok sa bawat isa sa atin. Sa taong napakatagal na binigay sa kanya ang sanggol na lalaki at ngayon ay ihahandog niya, God want to test the authenticity of Abraham's faith. Gusto ng Diyos na subukin ang kahalagahan ng pananampalataya ni Abraham. Sa atin mga kapatid, ano ang pinakamahalaga para sa ating sarili? Ano ang nais mong ihandog sa sarili mo? Ano ang yung the best na maibibigay natin sa Panginoon? Ito ay nabanggit sa Roma 12:1. By the mercies of God, present your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Alang-alang sa kahabagan ng Diyos, ialay mo ang iyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba niyo sa Diyos. Kay Abraham, inihandog niya ang kanyang kaisa-isang anak. Tayo, ibigay natin ng buo ang ating katauhan, puso at kaluluwa sa Diyos. Pangalaway, pagsunod sa katapatan. Ito yung Abraham obedience. Ito'y walang pag-aalinlangan. Kapag binasa natin ang verse 4, 3 and 4, sabi rito ay matapos ang 3 araw ng paglalakbay, natanaw nila ang dakong kanilang patutunguhan. Kaya sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan na ninyo rito ang asno at kami na lamang ni Isaac ang magtutuloy. Sasamba lamang kami roon at babalikan namin kayo. Ito isang walang pag-aalinlangan na kanyang naging desisyon. Pagka binasa ko ito,
Alam po ba ninyo na yung pupuntahan ni Abraham ay bundok ng Moriah? At ang bundok na ito, pag kayo naglalakad, naaalala ko nung kami magpunta ng Batanes, punta tayo sa bandang malayo, pero hahabulin natin ang pagsikat ng araw. Hahabulin. Ibig sabihin, sa aming paglalakad doon, nagsimula na kami ata ng alas 3 ng umaga. Pagdating sa paanan ng bundok, lalakad pa kami ngayon. Inyatid lang kami sa paanan ng bundok, tapos lakad kayo ng lakad. Hanggang may isang oras yata kami naglalakad o mahigit, saka lang kami nakarating sa taluktok ng bundok. At pagdating namin doon, ilang minuto na lang at sisikat na ang araw. Ganun, si Abraham naglakad. Hindi kagaya niya patag, meron kang tricycle, meron kang motor, meron kang kotse, meron kang... noon wala, lakad. Ano ang kasama niya? 2 asno, 2 alipin o 3 asno. Iyon ang pinaglagyan niya ng pagkain, pinaglagyan niya ng kahoy at lahat ng gamit nila. 3 araw nilang lalakarin. Gaano kahaba? Mula rito sa Baliwag hanggang sa City Hall ng Manila, umabot lang ng 49 kilometers. O yung 60 kilometers, saan hanggang saan yun? Aabutin tayo ng papuntang Bikutan. Lalakarin lang yun, 3 araw. Kung sana ang paglakad nga ay patag lang, o didiretso mo lang, diretso, wala. O sino nagpunta rin sa Baguio, nakapunta na kayo sa Baguio, ganyan ang daan. Ibig sabihin, pag umaakit ka nga, humihingal ka na. How much more? Si Abraham, 100 years na. Isipin natin, siguro yung 100 years, makakabataan pa yun. O ngayon yun ang mga 40 years old. Kasi kaya pa niya, di ba? Yun ang kanyang sacrifice. Sacrifice niya yun. Tandaan natin yung ating pananampalataya. Hindi pwedeng tayo manampalataya na para tayong nasa bed of roses, na wala na tayong intindihin, tayo nasa ating comfort zone. Hindi. Ang pananampalataya may kaaktiban na kahirapan. Tandaan po natin yan. Ganun si Abraham. Pag nakita natin yung kanyang pagpapakasakit, iaalay ko pa yung anak ko, lalayo. Dadaling ko pa sa malayo. Pero wala kang nadinig kisa. Hindi ko alam kung nabasa rito sa Bible na ating pinag-aaralan na siya ay nagreklamo. Ito'y nakasalig sa kanyang pananampalataya. Iniwan niya yung 2 alipin. Pagkatapos ay, sabi niya, natatanaw ko na ang bundok na ito. Dito na lang kayo sa ibaba at kami na lang ni Isaac ang aakyat. Ikaw, Isaac, dalhin mo yung kahoy, dadalhin ko yung sulo at saka yung aking sundang o ang aking kampit. Sila ay pumunta na ron. Sasamba lang kami, huwag kayong mag-alala. Sasamba lang kami. Pagkatapos, babalikan namin kayo. The word na salitang, babalikan namin kayo. Parang may logic, di ba? Pag-isipan natin. Sinabi niya yun, bakit kaya niya sinabing babalik kami? Handog nga niya si Isaac. Bakit 2 pa sila bang babalik? Parang hindi, no? Alam po ba ninyong, nung binabasa ko ito, bakit kaya ganon? Abraham was so confident that he and Isaac will not only go and worship, but also return. Naalala siguro ni Abraham yung pangako ng Diyos sa kanya na kay Isaac magmumula ang malaking bayan at magiging lahi niya at muli at saka kung sakaling mangyari muli niyang bubuhayin si Isaac. Ganun ang pananampalataya niya. Kaya sabi niya, babalik ako. Kaming 2, babalik uli kami. Sabi doon sa mga alipin. Baka siguro nagkakamot, ihahandog mo na, babalik ka pa. Na, 2 kayo. Ganun ang faith ni Abraham. Ang sabi ni Isaac sa kanya, Ama, may dala na tayong kahoy. May dala na tayong apoy. Nasaan yung
ipagkakaloob natin o nasaan yung ating ihahandog. God will provide. Ang Diyos ang magbibigay. Naalala ko tuloy ang isang napaka-importanting verses sa Bible. Paano ginawa ng Diyos na tayo ay mahalin? How God loves you. Therefore God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Kung ang Diyos ay naghandog ng kanyang anak para sa iyo, para sa akin, para sa lahat, ito'y napaka-importanting anak niya. Nag-iisang anak, pinakamamahal, inihandog din ng Diyos para sa atin. May kondisyon ba ang Diyos sa paghandog niya sa kanyang anak? Wala pong kondisyon. Dahil sa kagandahan ng Diyos, ng kagandahang loob ng Diyos, tayo ay naligtas. Kaya sabi nga, hindi ito pinagsisikapan. Hindi ito pinagpapaguran. Kasi meron akong nakausap na isang lalaki, ang sabi niya, ganun lang ba kayo? Basta natanggap na niyo si Jesus Christ, period. Sabi niya, ala kayong gagawin, wala na, tapos na. Parang imposible. Parang madaling-madali. Ganun lang pala eh. Sige, ligtas na ako. I want to accept Jesus Christ as my personal Savior and Lord. Period. Kaya yun ang kanyang naunawaan. No? Pagka iniisip natin ito, ganun lang ba? Kasi sabi ni Diyos, sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Hindi sa inyong mga mabubuting gawa o yung mga ginagawa natin upang kayo ay hindi makapagmalaki. No? Kaya nung dumating na ang time, gumawa ng dambana si Abraham, inayos ang mga ito, at pagkatapos, inilagay sa ibabaw si Isaac. Yung akto na yon, ganun din ang akto ni Jesus Christ. Lord, kung maaari, alisin mo sa akin ang kabigatang ito. Kung nais mo sana, huwag mong ipahintulot na ako'y mamatay rito sa krus. O ipako ako dito. Pero yung kalooban mo ang masunod. Ganun din si Isaac. Sabi niya, Lord, awa ko na ang sundang. Baka ganun sinasabi niya sa kanyang kaisipan. Papatayin ko ito. Iyahandog ko sa iyo, si Isaac. Yan ang gusto mo. Napakahirap para sa atin ang sumunod sa Panginoon. Kasi marami palang kondisyon. Ang kondisyong ito ay isang bagay na magbibigay sa atin ng mga alalahanin. Kasi sabi nung isa, ako born again. Lagi akong active sa church. Lahat ng bagay na gusto namin, ma-praise namin si Lord. Ang sabi nung isa ay, meron pa tayong mga kulang na dapat natin gawin. Hindi sapat yung nakita mo inihandog ni Abraham si Isaac, hindi sapat yun. Ang nakita roon ni Lord, yung katapatan ni Abraham. Ganun din naman, kung paano hinihanda ng Diyos ang kanyang anak na namatay sa krus, mayroon din siyang ipinagkaloob sa atin na ito ay yung buhay na walang hanggan dahil sa kanyang pagsunod. At nakita rin natin na nang si Abraham ay nasawayin siya ng anghel,
Sa paglingon niya, nakita niya ang isang tupa na nakatali. Yun ang ihandog mo sa akin. Ngayon ko napatunayan na ikaw ay sumusunod sa akin. Kung ilalaborate natin ito sa atin, ano reflection nito sa atin? Paano natin pinahahalagahan ang pagkakilala natin sa ating Panginoon? Ngayon, nung nag-uusap kami, naalala ko, sabi niya, bakit kaya mula nang makilala ko ang Panginoon, hindi na nawala ang problema sa amin? Bakit kaya nung makilala ko ang Panginoon, hindi ko matanggihan yung iba na dati kong kainuman? Kumita makikita ko, naingganya pa rin ako. Bakit kaya yun pagka sinasama ko, nahahawa ko sa kanila? Bakit ganon, Lord? Mayroon tayong mga kahinaan sa bawat isa. At ang kahinaan natin, alam po ba ninyo, marami sa atin kahinaan ay hindi napapansin, pero nagagawa. Sino sa inyo ang madalas pumunta sa mall? Sino madalas sa inyo pumunta sa SNR? Wala kang bibilin. Pero yung mata mo, ang daming nakikita. Gusto ko yan. Gusto ko ito. Marami. Maging sa ating mga manampalataya, hindi tayo exception sa maraming kasalanan. Hindi. Kaya nandito tayo dahil patuloy tayong nagbabasa, nag-aaral ng kanyang mga salita para tayo lalong tumibay. Kasi sasabihin ko, hindi na ako magkakasala kasi nasa akin na si Kristo. Hanggang andirito tayo, makakagawa tayo ng kasalanan. Walang perpekto maliban kay Tatay Pekto, ang kanyang pangalan. No? Kailanman mga kapatid, di natin mababago ang ating sarili, maliban baguhin ito ng Diyos. Ang pagtanggap sa Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ay nangangailangan ng tunay na pagsisisi sa ating mga kasalanan. Pagtalikod dito at tuluyang iwanan ang lahat ng ito at saka mulang madarama ang pag-ibig ng Diyos. Sabi nga, kung wala kang pagsisisi, ay walang kaligtasan. Kung walang kaligtasan, walang kabanalan. Kaya ang larawan ni Abraham para sa atin ay nagtuturo ng katapatan sa pagsunod sa Diyos. Lahat tayo ay mayroong pinagdaanan. Bagot natin nakilala ang Panginoon, hindi tayo ganito ang buhay natin. Tayo'y unti-unting tinuturuan ng Panginoon. Gaya nga na sinabi niya na ang ginto ay malalaman lamang ginto kung ito'y pararaanin sa apoy. Malalaman lamang ang tunay mong pananampalataya kung ikaw ay dumaranas ng maraming pagsubok. Malalaman lamang natin sa ating sarili na kayo ay tunay na Kristiyano kung kayo hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Pag binasa natin ang 1 John, walang Kristiyano nagpapatuloy sa pagkakasala. Kaya mga kapatid, maikli ang ating mensahe, pero ang buhay natin ay baku-baku, tawag doon, mga maraming tinik sa ating mga daranan. Ito yung mga problema na ating makakaharap. Hindi tayo exception sa lahat ng ito. Magagawa ito at diyan tayo masusubok sa ating katatagan ng pananampalataya. Nais ng Diyos ang ating katapatan sa Kanya. Ipagkaloob natin ito, lalo na ang ating oras, ang ating lakas, ang ating buhay. Ang ministry ng Panginoon ay hindi mawawala. Ang ating kaugnayan sa Kanya
huwag natin pabayaang lagi tayong lumapit sa Kanya sa pananalangin at pag-aaral ng Kanyang mga salita upang tayo patuloy na mabuhay na may kagalakan sa puso. Ang ating mundo'y ginagalawan, lalo na dito sa atin sa Pilipinas, napakaraming problema. Huwag tayong padadaig sa mga problema at sa mga nakikita nating mga isyu ngayon. Ipanalangin natin. Ang Diyos ay may magagawa. Anuman ang laki ng problema natin, mas malaki ang ating Diyos. Kaya magtiwala tayo ng lubusan. Ang huli, sabi rito sa 1 Corinthians 8:21. Pagsikapan namin magawa ito sa maayos, hindi lamang sa paningin ng Diyos, kundi maging sa paningin ng tao. Ang verse na ito ay nagsasabi ng tatlong bagay. Ang integridad ay bunga ng tunay na relasyon kay Kristo. Mas madaling makakakilala sa Diyos ang iba kapag nakikita ang pagiging totoo mo kay Kristo. At pangatlo, sa bawat kilos na tapat, naluluwalhati ang Diyos. Pagpalain tayo ng Panginoon na may klimensahe ito at maging tapat tayo sa pagsunod sa Kanya. Marami pong salamat. Hinihilingan ko po ang lahat na tayo po ay tumayo para sa ating pag-aawit ng Hymn of Response. I want to have a time like this for Jesus, who died upon the cruel tree, to think of His great sacrifice at Calvary. I know Lord express the best from me. How many are the lost that I have lifted? How many are the chain of hell to free? I wonder how I do my best for Jesus, when He has done so much for me. The hours that I have lived are so many. The hours of sin's were quite so few. Because of all my lack of love for Jesus, I wonder if His heart is breaking too. How many are the lost that I have lifted? How many are the chain of hell to free? I wonder how I done my best for Jesus, when He has done so much for me. I wonder how I got enough for others, or how I let them die alone. I might have ever wandered to the Savior, the seed of precious love I might have sown. How many are the lost that I have lifted? How many are the chain of hell to free? I wonder how I done my best for Jesus, when He has done so much for me. Maaari na po tayong makaupo.
Ngayon po, tayo po ay dadako ngayon sa ating pagkakaloob na ating tithes and offering. At nais ko rin po kayong na-encourage. Meron po tayong church planting and benevolent offering. Kung nais nyo pong maging kabahagi, maging part ng ating church planting offering and benevolent, ay encourage ko po kayo na pwede po kayong magkaloob at magbigay. Bilang ngayon po ay nais ko pong basahin ng tithes and offering para sa ating tithes and offering sa 2 Corinthians 9:6-7. Ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Ngayon po ay maaari na po nating ibigay ang ating tithes and offering. Maaari na po tayo mag-umpisa. Tumayo para sa ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo po'y yumuko at manalangin. Aming dakiling Diyos, muli Panginoon kami nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo sa katugunan ng aming mga panalangin na nagmumula sa inyo. Salamat o Diyos sa mga pagpapalang aming natanggap sa buong isang linggo nito sa mga nakalipas na araw. Walang dahilan, Panginoon, para hindi namin ito ibalik sa inyo dahil sa inyo nagmumula ang lahat, ang aming buhay, ang aming mga pangangailangan. Dalayan ko, O Diyos, ang mga aming mga pinagkukunan, ng aming pangangailangan, gaya ng trabaho, negosyo, kung ano man, Panginoon, na sources, Panginoon, na pinagkatiwala niyo sa amin. Kayo po, Panginoon, na mag-bless nito at patuloy, Panginoon, na gamitin niyo ang aming buhay na kami, Panginoon, ay magbalik, magbigay, magkaloob sa inyo ng aming mga, ng inyong mga pagpapahalang ibinigay sa amin. Nawa, Panginoon, gamitin niyo ang mga kaloob na ito para sa kalalawak ng inyong salita at ng inyong gawain. Maraming salamat, O Diyos. Pagpalain niyo ang bawat isa.
pagpalain niyo, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Ngayon po tayo dumako sa ating announcement. Ang ating pong attendance ngayong umaga ay ang adult po ay 108. May plus 1 pa, so 109. 109. Ang kids po ay 20 for a total of 128. Paklakpakan po natin Panginoon. At meron po tayong isang bisita, purihin ng Diyos. Meron tayong kahit isa. Pwede ko po bang mahiling na kayo ay tumayo to recognize ang inyong presensya? Ito po ay si Gabriel Beverly El Carmen. Nandito po ba siya? O nasa likod. Nasa Sunday School. So, palakpakan din natin ang Panginoon. Para sa iba pong balita, tayo po ay tumingin sa ating mga screen. Niling ko daw si Ate Mona para sa isang report of testimony. Kinakabahan. Ano po? Ay, hindi po pwede. Kailangan po tumayo kayo dito. Ayan. Okay yung kahabaan, Ate Mona. Kailangan ba ng tubig? Mapagpalang umaga sa atin lahat. Yung experience ko doon sa Pampanga, nagulat ako kasi hindi naman ako nakapag-practice ng sayaw. Napasubo ako sa sayaw. Kaya thanks God talaga at na-perfect naman namin yung sayaw. Nagkatuwaan doon yung mga women's at saka yung mga ibang hindi rin nila akalain na kami nakasayaw ng unang-una pa kami, first time namin na kami ang unang bungad ng pagsayaw doon sa harap. Kaya maraming salamat sa Panginoon, hindi niya kami pinabayaan. Yung lahat ng prayer na kinabahan ng lahat dahil masama ang panahon na yon, nung araw na yon. Yun ang pinag-ano namin, yung pinag-pray lahat doon. Ngayong panahon, yung bagyo, lumihis at hindi na tumuloy dito sa atin sa Bulacan. Kaya napakabuti ng Panginoon dahil siya talaga napaka-powerful niya talaga sa buhay natin at saka hindi niya pinabayaan to yung Bulacan na magkaroon ng ulan o anumang unos na mangyayari sa atin. Kaya napakabuti niya at kaso lang yung nagdumanas doon sa atin sa ibang lugar, doon ang dumanas ng paghagupit ng bagyo na yon. Kaya sana naman makaahon yung mga kapatiran na sila ay dumanas ng bagyo na yon at saka yung mga bahay na was out. Nakita ko sa sa Facebook. Kaya
sana maging okay ang lahat at tayo rito na safe yung lugar ng Bulacan. Kaya maraming salamat sa Panginoon at saka yung powering and the women's, dapat maging malakas tayo dahil yun ang pinag-aralan namin doon. Si Pastora Jess Layog ang sa amin. Napakalalim ng kanyang kinuha na message para sa mga kababaihan na maging powering yung mga kababaihan, maging malakas tayo para sa pananalig sa Panginoon kasi hinalimbawa niya sa mag-asawa dahil minsan daw kaya nag-uusap kayong mag-asawa na sabi sa lalaki, sige na love, kaya mo yan. Sabi naman ng ng lalaki, mas kaya mo yan, darling. Yung ganon, yung pala, sige, ako na nga, Eka. Ganon ang sinasabi ng babae para sa asawa natin. Yung pala, yung lalaki, mas mahina para sa atin. Tayo pala ang malakas na babae, madiskarte. Kaya salamat sa Panginoon, mas madiskarte tayong mga babae. Kaya yun ang natutunan. yun ang natutunan ko doon sa power ng mga kababaihan, power. Kaya salamat sa Panginoon. Binabalik ko ang papuri at papasalamat sa Kanya sa buhay natin lahat. Thank you, Lord. Thank you, Power Pop Girls. Ngayon po, para sa ating closing prayer and benediction, aking po tinatawagan ating resident pastor, Pastor Ian Puentes. Ayan lang po, Kuya Malag, ayan. Okay. Sige, maraming salamat, Sister Mona, dahil kayo naman ang malakas, kayo na rin magtrabaho mamaya. Kayo na lang mga kababaihan ang maglaba. Kayo na lahat. O sige. Maraming salamat din dahil kahapon, kami po ay pumunta din ng Phoebias para umattend ng isang conference. Nagpapasalamat din kami kasi hindi rin talaga umulan mula nung Friday pa lang ng hapon, Friday ng gabi hanggang naging Sabado. At maraming salamat sa Panginoon dahil hindi kami napunta ng Baguio, muntikan pa kaming pumasok doon sa Index pupuntang Baguio. So, thank God kasi hindi naging mahirap yung pagpunta namin doon. At nagpapasalamat kami kasi naging karagdagan sa aming natutunan yung mga naging topics din doon sa Phoebias. At sa lahat po ng mga kabataan na nagnanais na maging kabahagi ng ministry ni Lord doon sa mas malalim na calling ng pagpapastor, amin pong ini-encourage kayo na mag-enroll sa kahit anong Bible school dito sa Pilipinas. Kamakop man or Phoebias, walang problema. As long na para kay Lord. Ngayon po ay magpapatuloy po ang ating Sunday School at excited na po ang inyong mga teachers na makita kayo. Sa mga hindi po nakapag-take ng quiz, pumunta na lamang po kayo sa office pagkatapos po ng ating worship service. Tayong lahat po ay tumayo para sa ating pangwakas na panalangin. Panginoon, nais po namin ipagpasalamat ang araw na ito dahil ang araw na ito ay araw ninyo. Walang araw sa buhay namin na amin pong ina-acknowledge para sa aming mga sarili, kundi para lamang sa inyo. Siguro sa aming buhay, marami kaming mga prayers para sa aming mga sarili, yung mga bagay na para sa amin, pero hayaan niyo po na sa araw na ito, nais naman po naming hilingin sa inyo yung conviction na nagmumula sa inyo doon sa mga bagay na ginagawa namin at patuloy namin ginagawa na hindi po nakakalugod sa inyo. Patuloy naming hinihiling, Panginoon, na sa tuwing kami ay naa-attempt na gumawa ng mga bagay na hindi maganda, nag-iisip ng hindi maganda, naway patuloy niyo po kaming i-convict at pigilan sa mga bagay na ito. Marahil ang tingin namin sa aming mga sarili, we are perfect kasi we acknowledge our life being Christians, pero we are not exempted doon sa mga temptation at still we need to be dependent sa inyong kapangyarihang mag-ingat sa amin sa gawa ng mga kaaway. Patuloy naming hinihiling, Panginoon, yung kapatawaran doon sa aming mga kasalanan
Many times, dinidisregard namin na yung aming mga ginagawa ay hindi kasalanan sa inyong harapan, which is actually isang malaking kasalanan para sa amin. Sa buwang ito, sa taong ito, aming dinadalangin na bukod sa aming mga sariling kahilingan, gamitin niyo po kami upang aming mailathala rin sa ibang tao ang buhay na inyong binago sa pamamagitan ng aming mga buhay na aming ma-share sa ibang tao ang gospel. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Alam po namin sa aming mga sarili, meron kami mga kahinaan at ang kailangan namin ng inyong kapangyarihan. Pagpalain niyo po ang pamilya ng Baliwag Alliance Church. Kami ay nagpapasalamat dahil alam namin magpahanggang ngayon, kayo po ang nagbibigki sa aming lahat bilang pamilya. May mga panahon na nagkakaroon po kami ng hindi magandang impression sa aming mga kapatid, pero tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkabati at maiayos ang aming mga relasyon dahil kahit bali-balik ta rin po namin ang mga bagay-bagay, kaming lahat ay magkakapatid sa aming Panginoong Hesukristo. Naway pagpalain niyo hindi lamang itong linggong ito, kundi pagpalain niyo rin po ang lahat ng taong aming makakasalumuha at aming makakasama. Ilayo niyo po ang bawat isa sa kapahamakan, lalong-lalo na sa gawa ng kaaway. Ang pag-ibig na nagmumula sa Ama, ang biyaya na nagmumula sa aming Panginoong Hesukristo, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu ay sumaatin ngayon at magpakailanman. Amen. Isang magandang umaga po sa bawat isa.